sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Ayan, maganda po pag-uusapan natin, no? Mukhang ito pong pamilya ni Marcos, unti-unti po na kinamumuhian na naman ng mga mamamayang Pilipino, no? Mukhang tatay niya talaga yung idol niya. Same po yan naranasan po yan ng mga may edad, no? Naranasan po yan ng mga umabot sa panahon ni Marcos. Ano man po ang inyong paniniwalang politikal, kayo man ay Marcos loyalist o anti-Marcos, talagang galit po na pwedeng dahil po sa ngayon po nararanasan na natin, no? Kasi marami sa atin masyado pang bata noon. Ako, aminado ko masyado pa akong bata nung panahon ng tatay nito ni BBM. Pero ngayon po nakikita na po natin, no, kung ano pong uri ng pamilya talaga 'to, bakit po ang bilis mamuhi ng mamamayang Pilipino sa kanila. Sa totoo lang, yung pamilyang garapal, pamilyang walang anong tawag do'n, yung walang pakiramdam, no? Wala po talaga, same. Ganyan na ganyan din po yung mga pangyayari na kaya lang ito po sa tatay ni Marcos matagal, 'di ba? Matagal yung ayaw yung nangunyapit na po si tatay na Marcos, 'no? Yun po yung dahilan unti-unti na kinamuhian yung pamilya. Pero eto po, napakaaga, 'no? Ang bilis. Kumbaga viral, Ah, ka ka kababangon pa lang, 'no? Kababangon pa lang ng kumbaga ang tagal niyong kinamuhian, ang tagal po kayo na nasa sideline, matagal po kayo na naitsapuwera kayo sa politika. Pero once na nakabalik parang yung tinatawag natin revenge tourism, eto po revenge revenge kawatan, eh. Yung revenge ng mga kawatan, eto po nasasaksihan na po natin. Tsaka yung talagang totally, Jun Ritaso, thank you very much sa 299. Yung totally, ano ngayon? Eto ginagawa namin, ano ngayon? Ang dami na nilang ginagawa, 'no? Ang dami ng hindi maipaliwanag, lalong-lalo na po pagdating po sa salapi, pananalapi. Pagdating po kung saan napupunta yung mga kwalta. Tama yan maganda, insensitive. Eto pa po ang problema nila, ang dami na nilang mga hindi maipaliwanag na, kung saan napupunta po yung pera ng Pilipinas. Tapos kitang-kita niyo pa yung ano 'no, ah, garapal pa rin kung yung anong tawag dito? Ang lakas pa ng loob nila na usigin yung mga Duterte. Alam niyo yun? Sabi ko ibang klase talaga 'tong pamilya na 'to. Pinaka-worst. Akala ko po akala ko po, pinaka-worst na pamilya sa politika dito sa Pilipinas yung mga Aquino, 'no? Mukha lang pong worst yung mga Aquino kasi talagang talagang yung panahon po na mag-inang Aquino, inutil. Yun lang po, inutil. Pero hindi po sila ganito kagarapal. Yung alam mo ng daang bilyon yung hindi makitang pondo, pero may lakas pa silang loob na pagbintangan yung pamilya na naglingkod ng maayos, 'no, yung pamilya Duterte. Naglingkod ng maayos na 6 na taon, may lakas pa sila ng loob na isisi lahat.
Lahat ng problema ng Pilipinas, sinisisi nila pa rin. Magtatatlong taon na kayong nakaupo, Duterte pa rin na may kasalanan. Anak ng pupa. Ganun po kagarapal at ang lalakas po ng loob na magkukondak pa ng investigasyon. Kaya po nagagalit yung mga tao. No? Alam na nga ng lahat yung nagaganap. Patay malisyo lang kayo. Puta. Pinakamalalaking budget, pinakamalalaking utang, pinakamataas na presyo ng dolyar, pinakamalaking budget na sa kasaysayan ng Pilipinas, pero wala kang big infrastructure project. Ayaw man ng mga militar, lalo na ng mga PMA, hindi po talaga mapipigilan, hindi na masikmura. Hindi po talaga masikmura. At ang tatapang ng hiya. Kung mang-usig sa Duterte. Alam mo yung binubobo pa tayo. May kasalanan to si Mary Grace Piatos. Piatos pa rin na may kasalanan. Lahat ng mga perang hindi makita, si Piatos pa rin. Si Sara Duterte pa rin, si Duterte pa rin na tatay. Hindi magnanakaw mga Duterte. Maski po dun sa mga impeachment nila, impeachment complaint nila, wala po rin yung plunder. Wala po. Niluloko nyo na yung harap-harapan yung mga tao. Contempt dito, contempt doon. Alam nyo ba, nung pinanonood ko yung mga, marami po nakakalat ngayon sa internet, si Miriam Defensor Santiago. Galit na. Halos minumura na. Pero hindi po siya nagko-contempt. Kasi alam niya yung batas eh. May karapatan yung tao. May karapatan yung mga guest nila. Bihirang-bihira po. Hindi, kinakailangan po natin ilabas eh. Kasi pag nagtimpi tayo, mas masakit eh. Bihira ko narinig na kinontempt ni Miriam Santiago. May mga sinisermonan siya. Pero dito po, 2-5, sumasagot ng maayos. Pagbibintangan na nagsisinungaling, iko-contempt. Hanggang ngayon yata, nakakulong ba si Wilkins? Tsaka yung si Colonel Grijaldo? Yan ang pamasko nyo, hindi mo nyo man lang pinalabas. Masama loob nila kayo eh. Ito po, grabe itong pamilya na to. Tapos makikita nyo, concert. Alam nyo, Pamilya Marcos, tatapatin ko na kayo. Hindi na-appreciate ng mga mahihirap yung mga pa-concert. Siguro naisip nila para to sa bayan, para sa mga libreng concert to, nakakulong pa si Pastor Kibuloy. Na ang tanging, siyempre may kinaso sa kanya, pero ang pangunahing kasalanan ni Kibuloy, kaibigan ng mga Duterte. Lahat ng Duterte, lahat ng dikit sa Duterte, usigin. Yan yung panlilinlang nila, wala naniniwala sa inyo. Wala po naniniwala sa inyo na Duterte po may kasalanan ng lahat ng to. Maski po rito sa mga social media, naghahanap po yung mga trolls nila. Eto, meron palang problema din sa PhilHealth nung panahon ni Duterte. Ano kayo ngayon? Sinabi ba namin perpekto? May sinabi po ba kami? Wala na po tayong intro-intro. Hindi na po ako nag-intro-intro. Banat na agad. Ang tanong ko po sa inyo, meron po ba kami sinabi? Wala na rin tayong kodigo-kodigo.
Meron po ba kaming sinabi na perpekto yung pamumuno ni Tatay Digong? Wala naman nagsasabing, wala naman nagke-claim na perpekto. May issue ba yung PhilHealth? Meron. Marami ring issue. Pero hindi mo aangalan yung mga Duterte. May baha din ba nung panahon ni Duterte? Meron din. Ang pagkakaiba ngayon, hindi nagkakamot ng ulo yung presidente. Ang pagkakaiba ngayon, may in fact, ang lalakas po ng bagyo nung panahon ni Tatay Digong. Ang pagkakaiba ngayon, kamot lang ng ulo ang katapat at mga katwirang hindi mo matatanggap. Nabangga yung mga flood control project eh. Nabangga ng barko. O isa naman, mayroong flood control project na overwhelm lang. Supposedly, kaya po may flood control para hindi siya mabaha. Parang ang ibig sabihin po ng na-overwhelm, pag tinagalog nyo yun, meron tayong flood control project eh. Binaha lang. Kung hindi binaha yan, makikita natin yan. Kaya hindi nyo nakikita. yung flood control project dahil binaha. Ayan po, nakakalat po ngayon yung mga picture ng mga kalsada ninyo na ginagastosan natin ng napakalalaki. Mga walang mga bakal. Wala lang mangyari dyan. Sa tingin nyo, may madidemanda na na mga kontraktor? Wala po yan. Yung PhilHealth nga, nariyan pa rin si Ledesma eh. Lahat na sinisi yung PhilHealth. Isa lang po nakalimutan, tanggalin yung pinuno ng PhilHealth. Bakit? Bakit walang turistang pumapasok sa Pilipinas? Ilang beses nag-brownout sa NAIA, sa tingin ninyo? Yung pumunta rito na turista? Kami nga, pabalik-balik na. Alam nyo ba pagkakaiba? Pagkakaiba NAIA, tsaka sa airport ng ibang lugar. Puta sa NAIA po, dibilang yung kariton na lalagyan mo ng gamit. Mag-aabang ka pa eh. Simple lang yun ha. Hindi mo kayang bitbitin yung mga gamit mo dahil mag-abroad ka. Hahanap ka ng kariton. Kakaiba. Kakaiba tong pamilyan to. Ang problema sa kanila, laging may katwiran, at makikita mo may pa-concert. Doon kami asar na asar, Mr. President. At sa mga kapamilya mo. Wala po mahihirap kami, hindi kami sanay manood ng concert. Kala nyo ba nakakatuwa yung pag-aksayan nyo ng pera sa concert? Itigil nyo yan. Wala naman natutuwa niyan, yung mga kabaro nyo lang. Yung mga nag-i-import pa ng mga, nakita nyo po yung pagkakaiba? Nakita nyo po ba yung pagkakaiba ni yung libangan, hindi nyo maintindihan kung paano kami nalilibang. Akala nyo po ba may mahirap na nalilibang sa pamamagitan ng concert? Kayo, ugali nyo yan. Nag-i-import pa nga kayo ng duran-duran. Kami wala kaming pakialam sa concert. Maya't maya may parang may sugat tayo. Ha? Parang may sugat tayo, sinusugatan tayo ng gobyernong ito. Tapos ang ginagawa na yung mga concert na yan, yung mga pronouncement ng kung ano-ano, para siyang kalamansi na pinipigaan tayo ng sugat. Yung sugat natin, pinipigaan ng kalamansi. Ganun po epekto ng ginagawa nyo. Nakakabwisit. Tuwing may makikita kami nagko-concert sa Malacanang, buwisit na buwisit po kami. Una, hindi naman po nakaka-enjoy sa mahirap yan. Never pong mga mahirap pumila dyan sa concert na yan. Walang katotoran. Porket kayo, mahilig kayo sa concert, akala nyo buong mamamayang Pilipino, mahilig. Milyon-milyong ginagastos dyan sa lintik na concert na yan. Ayaw nyo pang tigilan. Maya't maya.
Magtipid tayo ngayon, ha. Lahat i-donate natin. Puta, mga teacher, usapin sa kanila. Pa-party. Walang maranyang Christmas party yung mga teacher. Inaasahan nila yan, paminsan-minsan lang magpaparapol yung mga politiko. Pinagbawal pa. Pero yung Malacanang, walang tigil. Walang tigil sa kapapanood ng concert. Wala pong natutuwang mahirap sa concert. Hindi nyo ba naiintindi? Insensitive. Mga insensitive. Pangmayaman lang po yung concert. Hindi nyo po ba maintindihan? Konti lang kayong mayaman sa Pilipinas. Hindi po kami natutuwa na gumagastos kayo para sa concert na nai-enjoy ninyo. Kayo lang ang nag-i-enjoy dyan. Kung may naimbita kayong mahirap dyan, inip na. Tignan nyo po kung anong ginagawa nila ba nagko-concert yung mga laos na artista, laos na singer. At lahat ng to nagaganap. Ano yung pwestong ibibig? At lahat po na to nagaganap, no? Yung nagsasabi na sila yung hindi lang po yung pamilya nila yung manhid, hindi lang po yung pamilyang Marcos Romualdez Araneta ang mga manhid. Pati po yung nagsasabi na sila yung genuine opposition. Asa na kayo? Risa Ontiveros, ang dal nyo. Kiko Pangilinan. Pucha, pinanood ka lang ng concert? Wala na? Kiko? Wala na yung mga daldal natin, nahuhukayin mo. Ikaw yung nagsabi hukayin mo yan si Marcos, di ba? Nung pinalibing ni Duterte. Nawala na yun. Puta, isang concert ka lang pala. Ganyan ba epekto na nakakanood ng concert? Hindi ko po yun, hindi lang po concert ang ginagawa nyo. Kaya lang direng-direng na kami sa concert na yan. Walang katuturan. Hindi po kailanman yung mga mahihirap na mga Pilipino, hindi po kailanman natuwa sa kahit na anong concert. Alam niyo yung ginagawa nyo? Grabe. Akala natin PhilHealth lang, akala natin DepEd lang kasi sila yung may maangal, no? Maaangal po yung mga education sector. Bakit kinaltasan yung DepEd? Maangal po yung mga, siyempre, basically, mga estudyante, maangal yan. Eh. Marami pong hindi makakapag-aral ng kolehiyo ngayon. No? Marami pong hindi makakapag-aral ng kolehiyo dahil kinaltasan ninyo yung budget ng free education. Para saan? Para sa ayuda? Isang araw lang yan, 2 araw lang yan. Alam niyo po, in fairness, bakit po kulelat lagi si Martin? Kahit bigay ng ayuda, hindi naman lahat nabibigyan. Etong ayuda ni Martin, konti lang po nabibigyan yan, laging mas marami. Lagi pong, ano itatanong ko sa sarili ko? Badong, itatanong ko sa iyo, bakit nagpapa-concert yung mga Marcos? Kasi manhid sila. Nasagot na sarili ko ha. Tinanong ko sarili ko na nasagot na sarili ko. Good suggestion. Okay. Yung kung ano, alam nyo, ang patakaran po nila, akala nila kung ano yung gusto nila, gusto rin ng lahat. Mga passion show sa Malacanang, nag-passion show. Wala po nanonood ng passion show. Passion pa man. May nakita na ba kayo na dinadagsa yung passion show?
Okay. Ano pa ba yung sasabihin ko bago tayo pumunta? Ayan, yung mga cut po sa budget. Grabe po, bago natin pakinggan si Trillanes. Grabe po yung mga cut sa budget. Akala natin, yung mga cut lang sa budget, yun lang pong yun lang pong, anong tawag doon? DepEd at PhilHealth, zero. Maliban dyan, marami pa po pala. Eto po, isa-isahin po natin yung mga kinat nila sa budget. Magugulat po kayo. Wala po kayo, alam nyo po, hindi ko po sinasabi na meron po. Hindi ko po sinasabi may credibility si Trillanes, no? Hindi ko po, kulang po kayo. Mamaya na tayo kay Trillanes, kulang po kayo. Papaliwanag ko rin sa inyo yan. Ibang klase talaga mag-react mga tao rito eh. Okay, bukod po dun, sa mga kinaltas, eto po, yan, alam na natin, no? Dinoble nila yung budget nila sa Congress. Dating 13 billion, ay 16 billion, naging 33 billion. Hindi po million itong mga pinag-uusapan na billion ha. Yung inuusig po nilang si Sara Duterte, million lang po yan. Walang katapusang pag-uusig, million lang po. Pero itong mga billion-billion nilang salapi, wala po nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos, bakit nila dinoble, no? Dinoble nyo yung budget nyo. Bakit? Kasi makakapal ang mukha nila. Oh, may nag-suggest. Tanong mo kaya sa sarili mo, Badong. Tinatanong ko, Badong, tinatanong kita. Bakit? Kasi makakapal ang mukha nila. Naghihirap ang sambayan ng Pilipino, dodoblehin yung budget nyo. Siniro nyo yung PhilHealth, kayo doble. Tinanggalan nyo ng 10 billion. Kayo dinagdagan nyo yung ng 13 billion o 16 billion ang budget nyo. Mas importante kayo kaysa sa mga estudyante. Okay. At syempre, pinakamalaking budget. Ngayon lang po nagkaroon ng budget. Ngayon lang po nagkaroon ng napakalaking budget. Ito pong DPWH na mas malaki pa sa DepEd. Oy, Budol Slayer, wag kang rito. Wag kang mang-intriga rito. Kilala ko yan si Joy. Huwag kang mag-intriga rito ng mga vlogger namin. Kung hindi ka rito, mahilig nyong gibain yung mga vlogger namin. Duterte yan, sasabihin mong pakawala. Maaring noon, dahil unit team naman, di ba? Okay. Huwag kayong tatanggalin kita rito. Ito po, ngayon ko lang natuklasan, no? News 5 po to. O, researcher na lang natin. Yan na lang po ang okay lang kayo. Kulang kayo. Hindi, wala pa po ako kay Trillanes. News 5 lang to. Budget pa lang tayo. Kulang po kayo. Okay, ito po ang mga binawas nila sa mga iba't ibang departamento. Yung Department of Agriculture, binawasan po nila ng 20 billion. 20 billion? Pucha, alam nyo po, ang tagal nating problema ang tagal nating problema po yung agriculture natin, hindi tayo makakaagapay. Wala tayong mga patubig, kulang tayo sa irigasyon, at kung ano-ano pang problema, suporta sa mga mangingisda at mga magsasaka natin, kulang na kulang. Suporta po sa mga nag-aalaga ng baboy, mga nagmamanukan, kulang na kulang. Tapos maririnig natin, kinaltasan ninyo ng 20 billion ang agriculture. Wala tayong mga yung suporta sa mga magsasaka natin, nabubulokan tayo ng kamatis, tinatapon. Kailan lang po yun? Ilang buwan lang po nakalipas. No, nakakahinayang. Nakakahinayang na yung truck na kamatis natapon lang dahil
Kaysa raw ibiyahe nila, mas mahal pa raw yung pagbabiyahe ng kamatis. Gagastosin nila sa gasolina kaysa sa betahan. Wala tayong suporta sa agriculture. Yung mga matagal nang sinasabi na, ano yung sinasabi para hindi nabubulukan ng mga sibuyas? Yung pasilidad na iimbakan mo ng mga sibuyas. Di ba? Ano na nga tawag doon? Mga cold facilities ba? Na kinakailangan. Hindi nga natin ma-provide yung mga magsasaka natin na pwede nilang ilagak dyan yung mga sibuyas nila para sa ganun tumagal ng 1 taon na hindi sila binabarat. Tapos kinaltasan nyo pa ng 20 billion, mga cold storage. Oh. Eto pa. DepEd, alam na natin. Akala ko 12 billion lang, 22 billion pala. Ito po ang hindi pa natin alam. DOH, bukod po sa PhilHealth na siniro budget nila. Alam niyo po, wag na kayong debate ng budget ba tawag dyan o subsidy. Mga utak lang po ni Jam Magno yan. Para yung tinanong, ano ka ba, pogi ka ba o magandang lalaki? Tapos magtatalo na kayo. Tawag lang po yan. Ang importante yung sustansya. Ang sustansya, siniro nila yung budget. Bukod pa pala sa PhilHealth, binawasan pa rin po yung DOH. Grabe kayo. Bakit nyo babawasan yung DOH? Pambili ng gamot, pampa-ospital ng mga tao. Pambayad ng doktor, nurse, etc. Imbis na dagdagan yung sa kalusugan, DOH, kinaltasan po nila ng 25 billion. 25 billion, mga PI kayong lahat. Mamamatay na lang ng mga Pilipino. Ayuda pa rin. Putya, pinapatay nyo yung buong Pilipino. Kinuha niya noong Biyernes pa. Ano ba yung ibig mo sabihin? Nagkamali yata si Eddie. May tinatanong niya. DOLE, Department of Labor, binawasan po ng 18 billion. Ito po ang hindi katanggap-tanggap para sa akin. DSWD, binawasan po ng 96 billion. Ang DSWD po, sila po yung namimigay ng tunay na ayuda pag may mga baha, pag may mga lindol. Alam niyo yung mga huling, buti nga hindi na nasundan yung mga huling bagyo eh. Ang sinasabi nila, wala na tayong pera. Gumagano na si BBM eh. Wala na tayong pera. Wala na raw pera. Sana raw wag nang bumagyo. Dahil ubos na yung pera. Nauubusan ng pera yung DSWD pero imbes na dagdagan ninyo, binawasan nyo pa. Alam nyo naman lagi tayong may baha, may talagang sino hindi magagalit? Ito po mga binanggit ko, ito po yung laman. Ito po yung inaangal ng mga retiradong miyembro ng AFP at PNP. Ito yung laman ng sulat nila kay Pangulong Marcos. Na-reviewin yung budget ngayon 2025. Ayon sa ating researcher na si Cielo Cute Magno, no? Ito ang pinaka-corrupt na budget. Grabe. Grabe tong gobyerno na to. Alam nyo, nakikita po yan, akala nyo, hindi po magkaiba, magkarugtong po yan. Yung retiradong mga general, retiradong mga opisyal, nakakarugtong po yan sa mga active military and police officials ngayon. Akala nyo ba, retirado lang naman yung mga palaangal na yan, retirado lang naman yan sila, yung mga satsat ng satsat. Sa tingin nyo, walang impluwensya yan sa kasalukuyan?
alam ng lahat ng militar at mga kapulisan na balang araw magre-retiro rin sila. Kinikilala nila yan ng mga upperclassmen nila. O speaking, eto po, marami po nagsabi, hindi po ako naniniwala kay Trillanes. Kasi iba po yung pagpapaliwanag niya. Pero ang pinapaliwanag kasi ni Trillanes ganito. Dahil wala raw pong tigil. Ito ang sinasabi ni Trillanes. May mga pro-Duterte, lalo na yung mga retired official, na walang tigil na nangangampanya dito sa mga PMA, yung mga PMA groups, siguro mga chatter o di mga chat group, di ba? Mga chat group yan. Iba yung kaya hindi, yung pag pinaniwalaan nyo si Trillanes, yun yung ayon sa kanya, no? Na kaya may mga malawak ng ngayon, na i-impluwensyahan dahil patuloy daw yung recruitment na ginagawa ng mga pro-Duterte. Yun yung paliwanag ni Trillanes. Pero ang hindi maitatanggi, revelasyon ni Trillanes, no? Hindi natin paniniwalaan yung paliwanag niya. Ang pinaniniwalaan natin, yung sinasabi niya na mayroon na talagang nabubuo ngayon maski po sa mga active na mga PMA chat group. Hindi nyo ibig sabihin, ang paliwanag niya lang dyan kasi nang i-impluensya yung mga pro-Duterte. Pero ang katotohanan sa revelasyon ni Trillanes, yung hindi lang natin paniniwalaan sa kanya, yung sinasabi niya na kaya yung mga yan, kaya tong mga active military and police officials na mga miyembro ng PMA o PMA kala ko member ng mga PMA group, chatter groups, no? Yan lang yung paliwanag ni Trillanes. Pero ang mahihinuha mo, talagang mayroong active na sentiment na ayaw nila sa nagaganap. Yan na lang eh. Kitang-kita natin. Sino pong matino ang hindi magagalit na lahat yan ay ilalagay sa Lahat po to ay ilalagay lang sa ayuda na hindi mo maintindihan kung bakit mamimigay ng ayuda. Lalo na yung AKAP, yan po ang bakit naayudahan na ba yung mga pinakamahihirap? Kasi ito pong AKAP, para po halatang-halata eh. Okay lang yung binibigyan mo ng ayuda, yung yung 4-piece, pansamantala yan, mahirap sila. Pag graduate yung anak nila, tapos na. Yung IX naman, di ba yan yung yung temporary na nasa crisis, nawalan ng trabaho, mga ganun yan di ba? Okay. Ito po, ang pakikinggan nyo po rito, you must read between the lines. Hindi po yung porket nakalagay sa pamagat ko na revelasyon ni Trillanes, hindi po natin tinatanggap yung paliwanag niya. Dati namang bakit nung panahon ni Duterte, wala naman, ang daming anti-Duterte sa labas ng mga military. Pero bakit hindi sila na-impluensyahan? Ang lalakas mang-impluensya, yung media kalaban lahat ni Duterte. Oligarko kalaban lahat ni Duterte. Yung mga dilawan kakamping kalaban ni Duterte. Pero bakit hindi na-impluensyahan yung mga aktibong militar? Di ba? Kasi nakikita nila matuwid si Duterte. Kahit na anong kumbinsi mo dyan sa mga militar at pulis na mga aktibo, pag walang nakikitang mali sa ginagawa mo, bakit naman sila? Tandaan nyo, galing na tayo sa katakot-takot na kudita. Ayaw na nila hanggat maaari. Pero ngayon, sa revelasyon na to ni Trillanes, talagang kayo na po muna ang makinig, no? Uunawain po natin, meron talaga na. Yung chatter sa... Pakinggan natin, Yun. And ito, no? Yung chatter sa
PMA chat groups masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya okay, paliwanag lang natin ng konti. Yung chatter sa PMA group, masyadong significant. So, totoo na po to. Hindi na po to static. Mga termino siguro to ng mga militar. No? Yung mga ginagamit nito ni Trillanes. Significant na, makatotohanan na. Yung mga disgusto ng mga PMAyer. At mahihinuha nyo rin sa kanya na hindi lang po mga retired tong mga may mga hindi na po nagugustuhan tong nagaganap ngayon, kundi mga active din. Tuloy-tuloy na po natin. Makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. Okay. Doon niya lang pinapaliwanag. No? Unang sinasabi ni Trillanes, mayroon ng maliwanag na to, no? Hindi na to biruan. No, yung mga ugong, hindi na po to simpleng ugong lang. Yung sinasabi ni Marcos na ingay lang, hindi na po to simpleng ingay. Totoo na po to. Marami ng galit na militar. Kaya lang, ang sinasabi lang ni Trillanes, eto hindi ka panipaniwala, na kaya merong mga militar, kasi gusto niya sabihin na tong mga militar na to ay mga mapagsamantala. Sasamantalahin nila kasi mukhang baka manalo na si Sara Duterte. Naghahanap na sila ng posisyon. Progressive military career. Hindi naman ganyan yung mga militar mag-isip. Doon muna tayo sa mapagkakasunduan natin. No? Hindi ako naniniwala na yung mga militar, PMA yan eh. Magiging tataas yung mga yan sa ayaw nila sa gusto. Magiging official sila. At saka mga maginoo to. Ang sinasabi lang ni Trillanes, doon lang tayo yung dahilan. Kasi parang gusto niyang sabihin na kanya-kanya ng sip-sip kay BP Sara. Pero ang maliwanag dito, baka anytime, no? Hindi natin alam kasi hindi na raw ecstatic eh. Hindi ako nagsasabi nito Si Trillanes po to. Could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Kasi okay. Yung pinakapaliwanag ni Trillanes, ang matinding problema diyan kasi may mga nag-agitate. Thank you very much kay Edison ni Kuya Buds at sa lahat ng mga tagapakinig ni BP Sara. Palakas ng palakas, ramdam kahit mga OFW. Okay. Ang paliwanag lang ni Trillanes, hindi na nila ma-deny na meron na talagang grupo o bumubuo na sila diyan sa mga active military. No? Ayon kay Trillanes. Kaya lang ang paliwanag niya lang kasi may constant na nagre-recruit ng mga pro-Duterte. At talagang humahanap lang ng tiyempo. Sa atin naman, ako naman nakikita ko hindi basta-basta malilin lang yung mga PMAyer eh. PMA itong pinag-uusapan natin PMA chatter may nabasa ako kanina ba nakikinig yung ini-squill niya yung laman ng mga ano nila. Hindi ko alam kung bakit ginagawa to ni Trillanes. Siguro gusto niyang unahan no na
pinag-iingat niya 'tong gobyerno kasi yari siya riyan, eh. Masyado siyang identified na anti-Duterte. Siya po yata yung unang kinakabahan na baka makabalik si maging pinuno si BP Sara, yari siya. Kaya inuunahan niya ng paninira itong mga grupo na 'to na marami na nakikita. Okay. Jane Lee Sena, thank you very much sa pagme-member. Ayan, tingnan natin. Kung tutusin, hindi po yan yung gusto sana natin, no? Kaya lang, parang wala na magawa eh. Walang maasahan sa gobyerno eh. Huwag niyo sabihin na huwag niyo pong sabihin na natutuwa yung mga militar at mga pulis sa ginagawa sa kanila ng Quadcom. Nakita niyo po yung treatment sa kanila ng Quadcom, parang ibang uri talaga. Sabi ko, putya, hindi talaga matutuwa. Hindi talaga kailanman matutuwa tong mga militar at saka mga kapulisan natin sa ginagawa ng Quadcom. Kaya doon lang sablay, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Trillanes na ang pinakadahilan yung pagre-recruit. Meron talaga. Kasi ang dami ng makukumpara nila eh. Di ba? Pero yung disgusto ng mga militar ngayon, hindi po yan dahil sa hindi mo madadaan. Tingin ko napakatatalino ng mga PMAyer para mauto sila. Hindi po sila nauto. Siguro ako, tingin ko, parang ano ba tayo? Hindi ba tagapagtanggol tayo ng mamamayan? Tagapagtanggol tayo ng konstitusyon? Isa na lang. Alam niyo, kawawa po si Ferdinand Marcos Jr. Kasi parang clueless siya eh. May warning na yung kapatid niya, di ba? Huwag niyo namang ipahamak yung kapatid ko na pinapipirma ninyo ng budget na alam na ni Amy. Nakikita ni Amy na inuuna lang to si BP Sara para maipwesto nila yung pamalit. Dahil anytime, kung si BP Sara mawawala sa landas nila at naipwesto nila yung pamalit na hindi si Chis Escudero dahil waiter lang. Alam nyo na kung sino yung gusto nilang ipalit dyan. Kasi po, members ng Senate at House of Representatives ang malamang na maipalit dyan, no? Malamang hindi si Chis. Kaya bubuhusan nila na totodohan nila na matuluyan, ma-impeach to si BP Sara para pag yung nakaupo na, yung gusto nila, madali na po si Ferdinand Marcos Jr. na i-impeach din. Bakit? Yan dami pong nakikita natin paglabag eh. Diyan na lang sa paglilipat ng pera. Dito sa budget na to. Kaya parang to eh. Anong tawag dito? Parang pain. Once na pinirmahan yan, puta yan ng goodbye na yan sa kanyang malapit-lapit ng mapa-impeach yan. Depende rin sa magiging resulta sa 2025, no? Depende po yan sa magiging resulta din sa 2025 kung talagang matutuluyan si BP Sara dyan sa impeachment. Kasi pag nakarating po sa naging busy na po sila sa pangangampanya, kanya-kanya na po munang kayod dyan. Siyempre, lalo na po yung mga miyembro ng Quadcom, napakarami pong galit na tao sa kanila, kinakailangan nila mangampanya ngayon. No? Kinakailangan po nilang tapatan ng sipag sa pangangampanya dahil kung hindi, yari po sila.